Humakbang si Daesung sa portal at nakaranas ng hindi inaasahang sakit sa kanyang katawan sa kabila ng ilang mahihinang kalaban lamang ang kanyang natalo. Bilang tugon, hiniling niya sa sistem na ipakita sa kanya kung ilang porsyento na lang ng mana niya ang nagagamit kumpara sa dati niyang level. Lumitaw ang isang screen na nagpapakita na 10% na lang ng kanyang orihinal na mana ang kanyang nagagamit. Biglang, ang lahat ay naging malinaw sa kanya, ang issue ay hindi tungkol sa kanyang sandata. Kailangan niyang ibalik ang kanyang mana sa orihinal. Sa pag-iisip na ito, hiniling niya sa sistem na magbigay ng pinakamabilis na paraan para mapataas ang kanyang mana. Kasabay nito, hiniling sa kanya ng sistem na isystemize ang kanyang journal, na nangangako na ibunyag ang oras at lokasyon ng iba't ibang mga quest at bibigyan siya ng reward kapag natapos niya ito. Nagtanong si Daesung kung ang tinutukoy nitong journal ay ang journal na sinulat niya noong nasa impyerno pa siya upang mapanatili ang kanyang katinuan sa kakilakilabot na lugar na iyon. Muli iminumungkahi ng system na i-systemize ang journal at madaling sumang-ayon si Daesung. Sa sandaling iyon, isang pulang libro ang lumitaw sa kanyang harapan. Habang sinisimula ng system ang pag-aayos ng mga manuskrito, isang puwersa ng demonyo ang lumabas sa journal at nagsimula na ang pag-imprint ng journal kay Daesung. Ang mga pangyayari sa nakaraan ay mabilis na nagpapakita, at habang ang journal ay unti-unting nawawala, ang sistem ay nagpahayag na ang proseso ng pag-imprenta ay tapos na. Sabik na maibalik ang kanyang mana, agad na bumaling si Daesung sa ika-16 na pahina na pinamagatang Forest of Predators. Sa pagtanggap sa kanyang kahilingan, ang sistema ay nag-trigger ng agarang pagbabago sa paligid. Samantala, ang natitirang mga individual sa tindahan ay umakyat sa hagdan, at napagtanto ng operator na ang taong nasa suite ay kasama ng tulad bayani na nakuhanan niya ng video. Nagtataka, nagpasya siyang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Mabilis na naunawaan ni Chanho ang sitwasyon at tinanong kung inalok siya ng pera upang alamin ang pagkakakilanlan ng Daesung. Natagpuan ng operator ang kanyang sarili na hindi makasagot nang biglang isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw. Agad na inutusan ni Chanho ang lalaki na magpatuloy ng maingat at manahimik dahil maaaring may survivor sa rooftop. Sa pagkakataong iyon, nakatanggap ng text si Chanho at kinuha ang kanyang cellphone. Natuklasan niya ang isang mensahe mula sa pinuno ng Seoul Clan at sinabi sa kanya na ang mga individual na responsable para sa paglikas ay mahuhuli at pinayuhan siyang umalis na din sa lugar. Matapos basahin ang balitang ito, tahimik siyang nakiusap para sa mabilis na pagbabalik ni Daesung. Samantala, nasa pantheon pa rin si Daesung nang ipaalam sa kanya ng sistem na ang Predator's Forest na naitala sa ika-16 na pahina ng journal ay naibalik na. Gayunpaman, ang 3-dimensional na seal ay humadlang sa kanya upang makita ang iba pang impormasyon. Lumitaw ang isang quest window na nagpapahiwatig ng paparating na quest upang talunin ang celestial na beings na kumuha ng kontrol sa Predator's Forest. Mayroon siyang 1 oras para tapusin ang quest at tatanggap siya ng 30% pagtaas sa kanyang mana bilang gantimpala. Natuklasan ng Celestial ang nanghihimasok at naghanda upang tapusin siya gamit ang isang malakas na laser beam mula sa mata nito. Madaling naiwasan ni Daesung ang pag-atake, ngunit mabilis siyang nasundan ng Celestial being na handa na ulit umatake. Ang nilalang ay isang white colossus na nilikha ng mga heavenly beings. Samantala ang nilalang ay naglunsad ng pangalawang pag-atake, ngunit hindi ito tumama at bumaon ang kamay nito sa lupa. Sinamantala ni Daesung ang pagkakataon at mabilis na sinuntok ang nilalang na naging sanhi ng pag-crack ng mukha nito, bumagsak ito sa lupa. Ginamit ng halimaw ang mga daliri nito at patuloy na hinabol si Daesung na nagpasya na sumugod. Nagmanyobra siya sa paligid ng mga daliri ng halimaw at gumawa ng isang nakamamatay na suntok sa katawan ng halimaw na naging sanhi ng pagkabutas ng katawan nito at pagkatapos ang pagkawasak nito. Gayunpaman, may isa pang problema na dapat harapin. Sa pagtalikod, napansin ni Daesung ang isang buo na pulang core na nagpapahiwatig ng isang malaking panganib. Samantala, sa restauran, maingat na sumilip si Chanho sa pintuan at nang makarating sa rooftop, nakita niya ang karumal-dumal na tanawin ng walang buhay na mga katawan. Nakakakilabot ang eksenang iyon, ngunit wala silang magawa para tulungan sila. Matapos maingat na suriin ang lugar, nakita nila ang isang nakaligtas na lalaki na nasa isang kritikal na kondisyon. Agad siyang tinulungan ng grupo at sinubukan ni Chanho na makipag-usap sa biktima. Gayunpaman, ang lalaki ay nasa estado ng pagkabigla at tanging mga salitang hindi maintindihan ang nabibigkas nito. Sa gitna nito, nagtanong si Chanho kung ano ang gustong ipahiwatig ng biktima. Mula sa dugo ang bibig ng lalaki,
isang salita ang binigkas nito, takbo. Sa sandaling iyon, naramdaman ang takot sa katawan ni Chanho nang lumitaw ang isang napakalaking halimaw na nananabik ng sariwang dugo. Hindi alam ng operator ang nagbabantang panganib, iminungkahi ng operator na mabilis na ilipat ang biktima sa ligtas na lugar. Gayunpaman, si Chanho ay nagpahayag na huli na ang lahat at hinimok ang lalaki na huwag gumawa ng anumang biglaang paggalaw ng walang utos. Sa kasamaang palad, nabigo ang individual na maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Nang lumingon siya, bigla niyang napagtanto ang nakakatakot na halimaw na nakatingin sa kanila. Hihimok niya ang binata na mabilis na tumakbo sa pintuan sa kanyang senyas. Sa sandaling yon, ang galit na halimaw ay nagpakawala ng isang sigaw at sinugod ang mga nakaligtas. Sabay nito nag-issue ng verbal command si Chanho para sa lalaki. Sa Predator's Forest, isang kakaibang enerhiya ang nagmumula sa misteryosong pulang core na nag-iiwan kay Daisung na naguguluhan kung ano ito. Samantala, ang core na pula ay naglabas ng notification na ang self-restoration ay nagsimula na, kasabay nito unti-unting nabubuo ang White Colossus. Mabilis na inatake ni Daisung ang core at nagpakawala ng malakas na suntok, ngunit walang epekto. Kasabay nito napansin niya na ang restoration ay nabawasan ng 3%, determinado niyang pinaulanan ng suntok ang pulang core na nagresulta ng mabilis na pagbaba ng restoration nito. Nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa core habang siya ay naghahanda para sa isang huling suntok, isang laser ang tumama sa kanyang braso. Paglingon niya, nasaksihan niya ang higit pang mga parehong nilalang na nakayuko ang kanilang mga ulo bago naglunsad ng napakalaking pag-atake sa kanya. Mabilis na umiwas sa kanilang pag-atake si Daisung at matikas na lumundag sa hangin, umiiwas sa kanilang mapangwasak na pag-atake. Sa paglapag, nakita niya na konti na lang at masisira niya na ang pulang core. Desperado na sumugod si Daisung patungo sa core habang umiiwas sa mga pag-atake ng mga White Colossus at sinuntok ito na nagresulta ng pagkawasak nito. Ang nawasak na core ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Si Daisung ay napaatras dahil sa pagsabog, bagamat natalo niya na ang isa sa mga ito, ang labanan ay malayo pang matapos. Kailangan niyang maghanap ng ibang paraan para malutas ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nagpasya siyang hanapin ang sagot sa kanyang memorya. Hawak-hawak ang kanyang ulo, sinimulan niyang hanapin ang posibleng sagot sa kanyang problema, at sa isang parte ng kanyang memorya ay nagbigay sa kanya ng kaalaman kung paano talunin ang mga nilalang na ito. Samantala, ang dalawa ay tumakbo patungo sa pinto ng buong lakas, habang ang humahabol na halimaw ay umatake sa kanila, ngunit di nagtagumpay. Sa sobrang galit, hinabol ng halimaw ang dalawa, ngunit nakapasok sila sa gusali sa tamang oras, na iniwan ang napakalaking kamay ng halimaw na hindi sila maabot. Pagkatapos nito, binawi ng halimaw ang napakalaking kamay nito mula sa pintuan, na nag-iwan ng marka sa sahig. Nang kumalma ang sitwasyon, nagmungkahi si Chanho na bumaba sa mas mababang palapag. Sa sandaling yon, tumalon si Daisung palayo sa mga kalaban, mahusay na umiiwas sa kanilang mga pag-atake. At sa kaunting pagsisikap, maisasakatuparan niya na ang kanyang plano. Habang umiiwas sa mga atake at lumilikha ng sapat na distansya mula sa kanyang mga kalaban, napagtanto niyang naabot niya na ang tamang lugar. Samantala, nakahabol na ang mga kalaban at handang ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Ngunit, ngumiti si Daisung sa kanila at nagsenya sa kanila ng gitnang daliri dahil nahuli na sila sa patibong ni Daisung dahil nasa harapan na sila ng predator. Biglang, isang napakalaking halimaw ang lumabas mula sa lupa, nilamon ang mga White Colossus sa isang iglap. Pinuri ni Daisung ang balyena sa pagiging matakaw nito at tiniyak na ang mga nilalang na ito ay hindi na muling makakarecover dahil ang balyena ay nakakatunaw ng anumang kainin nito. Lumitaw ang system, binabati ang matagumpay na pagkumpleto ng quest. Pagkatapos nito, napagtanto ni Daisung na siya nga ay naging mas malakas at siya ay ginantimpalaan ng bonus para sa pagtupad sa misyon, ang Judge Dodger. Ang regalong ito ay lubos na kahanga-hanga para kay Daisung. Ang paglalarawan ng punyal ay nagpapakita na maaari itong kontrolin sa loob ng 100 metro at lumalakas habang lumalakas ang may-ari nito. Nagpasya si Daisung na subukan ang kanyang bagong punyal. Inihagis niya ang punyal at mabilis itong lumipad sa di kalayuan bago bumalik sa kanya. Ngayon, kailangan niya nang bumalik, kaya nagbukas siya ng portal at mahinahong bumalik sa Earth. Samantala, ipinapalabas ng balita ang kamakailang pagbubukas ng gate na nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Pinuna ng news anchor ang Hunter Association dahil ang apektadong lugar ay nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon.
Ang tagapagbalita ay nagtatanong kung paano mapagkakatiwalaan ng mga tao ang isang organisasyong mabagal na tumugon sa mga ganitong sakuna. Samantala, isang naiinis na lalaki sa isang puting kotse ang nanonood ng broadcast at mariing pinuna ang mga hunters ng asosasyon. Nangatwiran siya na hindi sila maaaring kumita ng kasing dami ng mga miyembro ng clan at iginiit na hindi siya manghuhula para mahuhulaan ang susunod na gate. Sinisikap ng manager na pakalmahin ang lalaki. Alam niyang kapag nabigo sila, siya, bilang pinuno, ay tiyak na matatanggal sa trabaho. Biglang, isang kagyat na anunsyo ang nakagambala sa broadcast. Nakatanggap sila ng impormasyon na ang isang di kilalang hunter ay lumitaw sa lugar. Ang balitang ito ay ikinagulat ng grupo na mabilis na nagmamaneho patungo sa danger zone. Kasabay nito, tinanong ng operator si Chanho kung mayroong anumang paraan upang makatakas sa lugar na ito dahil sa dami ng mga bangkay sa rooftop at pagkakaroon ng isang nakakatakot na halimaw sa lugar. Gayunpaman, nalulungkot si Chanho dahil wala silang pagpipilian kundi maghintay ng mga rescuer. Bigla silang nakarinig ng kaguluhan sa kalye at ang grupo ay nababalisa kung ano ang aasahan. Pinag-iisipan nila kung ito ay ang mga hunters. Isang pagsabog ang yumanig sa tindahan. At ang takot na grupo ay nagtago sa likod ng isang mesa, maingat na sumilip habang nakikita nila ang isang galit na daisong na pumatay ng isa pang halimaw. Nagulat sa presensya ng kanyang kaibigan, nananatiling tahimik si Daisong at binigyan sila ng pilyong ngisi. Nagtanong si Chanho kung si Daisong ay nasugatan, ngunit si Daisong ay nanatiling tahimik na nakahawak sa tiyan at bumaling sa empleyado ng tindahan na may kahilingan. Hinihiling niya na magsimula ng apoy ang empleyado at magluto ng karne dahil siya ay gutom na gutom na. Ang grupo ay nabigla sa kakaibang kahilingang ito na iniisip kung talagang balak niyang kumain sa isang mapanganib na lugar at puno ng dugo at bangkay ng halimaw. Hindi nagtagal ay kumuha si Daisong ng isang piraso ng pritong karne na may dugo ng halimaw at nagsimulang kumain. Nasaksihan ang eksenang ito, ang iba pang naroroon ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at gustong masuka. Di nagtagal, isang unipormadong tauhan ng sundalo ang dumating sa pintuan ng tindahan at nagtanong tungkol sa sitwasyon ng mga nakaligtas. Ang dating operator ay masigasig na tumalon, puno ng kaginhawahan at kagalakan, alam na sila ngayon ay ligtas na. Nagmamadali siyang lumapit sa mga sundalo. Buong pusong nagpapasalamat ang operator, ngunit itinuon ng lalaking nakauniporme ang atensyon kay Daisong na tahimik na kumakain sa gilid. Sa sandaling yon, sumigaw si Chanho at sumaludo, nagpapasalamat sa sundalo para sa kanilang trabaho. Nagmamadali rin niyang ipinaliwanag na medyo na-disorient ang nasa lamesa at kakaiba ang kinikilos dahil sa takot. Hindi naiintindihan ni Daisong kung ano ang nangyayari, ngunit patuloy na namagitan si Chanho na pinipigilan siyang kumain at magdaldal tungkol sa pangangailangang magpatingin sa doktor si Daisong. Sumagot ang sundalo na hindi pa pinapayagang umalis ang mga nakaligtas sa lugar ng insidente. Kasabay nito, naglabas si Chanho ng isang ID card mula sa kanyang bulsa na nagpapahiwatig na siya ang pinuno ng isang grupo mula sa Seoul Clan. Napakamot ng ulo ang sundalo, hindi inaasahan na makikita ang kanyang kasamahan doon at nag-alok na ihatid sila sa isang ligtas na lugar. Samantala, ang natitirang mga sundalo sa kalye ay sinusuri ang pinangyarihan ng insidente at ang isang hunter ay tumalikod mula sa maraming mga bangkay at nagsimulang sumuka. Nagagalit ang manager sa ugali ng hunter dahil hindi ngayon ang oras para sa mga ganitong kalokohan at inutusan siyang mabilis na suriin ang mga nakaligtas. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa kanyang manager at lumapit sa pinakamalapit na tauhan ng militar, humihiling na sumama sa kanya sa loob dahil siya ay isang hunter mula sa asosasyon. Samantala, pinag-iisipan ng pinuno ang kakaibang hunter na maaaring gumawa ng mga ganoong bagay sa mga halimaw. Sa paghusga sa mga bangkay ng mga napatay na nilalang, mukhang mas malakas at mas matigas ang hunter na ito kaysa sa kanila. Habang nagmamaneho nagmungkahi si Chanho na magpalipas ng gabi si Daisong kasama niya. Gayunpaman, agad na tumanggi si Daisong, nababahala na mag-alala ang kanyang pamilya. Ngunit, sinabi ni Chanho na lalong mag-aalala ang kanyang ina pag nakita siya sa itsura niya. Nangako siyang tatawagan ang kanyang ina at ipaalam sa kanya na hindi siya uwi. Pumasok si Daisong sa apartment ng kaibigan at hinubad ng lalaki ang kanyang business suit, inutusan si Daisong na maligo muna. Nangako siyang mag-order ng makakain. Pagkalabas ng shower, nagulat si Daisong nang makakita ng lamesa na puno ng pagkain. Nagtataka tungkol sa biglaang pagkabukas palad na ito, ipinaliwanag ni Chanho na naantala ang pagkain ni Daisong kanina, kaya ngayon ay bumawi na siya.
Binanggit ni Daesung ang kanilang kamakailang pag-uusap tungkol sa potensyal na kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng pagiging hunter, at kinumpirma ito ni Chanho na sinasabi na ngayon ang oras kung kailan kailangan ng mundo ng mga bayani. Tinanong ni Chanho kung ang kanyang kaibigan ay nagpasya ng maging isang hunter, at si Daesung, nang umunguya pa rin ng kanyang pagkain, ay sumang-ayon. Nagulat si Chanho sa mabilis na sagot ng kaibigan. At sinabing kung pupunta si Daesung sa Hunter Association at ipakita ang kanyang mga kakayahan, tiyak na makakamit niya ang level B, sa kaunting pagsisikap, maaaring maabot pa niya ang level A. Ang mga salitang ito ay nakakuha ng atensyon ni Daesung, at iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng mga antas na ito. Bilang tugon, ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na sa antas B, ang isa ay maaaring sumali sa isang malaking klan o maging isang miyembro ng asosasyon, parehong mga opsyon na nag-aalok ng malaking sahod. Kung ang isang tao ay umabot sa isang mas mataas na antas, ang mga gantimpala ay mas malaki. Masayang binanggit ni Chanho na mayroon lamang 5 individual sa pinakamataas na antas, level S, at sila ay itinuturing na mga alamat sapagkat sa 2 milyong awaken 5 lang ang level S. Mapaglarong pinag-isipan ni Daesung na maging pang-anim, ngunit pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na pigilan ang gayong mga ambisyon. Ang pagkakaroon ng level A sa Korea ay malaking oportunidad. Tinanong ulit ni Chanho si Daesung kung seryoso na maging isang hunter, at sumagot ito ng oo. Nangako si Chanho nilang itinaas ang kanilang inumin para sa kanilang tagumpay. Samantala, sa isa pang skyscraper, isang lalaki ang masusing kumakain sa isang solidong mesa habang binabasa ang report para sa isang misteryosong individual. Pagkatapos ay tinalakay niya sa kanyang nasasakupan ang tungkol sa isang may utang na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang buong organisasyon. Itinulak ng lalaki ang ulat gamit ang isang maruming kutsilyo, nagtatanong kung bakit imbis na tumakas, ay sa halip ay pumunta sa kanila upang ibunyag ang impormasyon. Ipinaliwanag ng natakot na gangster na wala na siyang ibang mapupuntahan. Kinikilala ng pinuno ng Hong Maklan ang lohika sa likod nito dahil hindi makalapit sa pulis ang gangster. Gayunpaman, nagtataka siya kung bakit nanginginig ng husto ang gangster. Tinanong ito kung dahil ba ito sa bangkay ng boss nila sa malapit. Matapos suriin ang mukha ng gangster, napagtanto ng amo ang dahilan at inaliw siya, tinitiyak na siya ay nagnanais lamang na kumita ng pera. Ang gangster, na naluluha, ay nagsusumamo para sa kanyang buhay, at ang pinuno ay nagbigay ng katiyakan sa kanya na nagsasabi na kukunin lamang nila ang mga nakatagong ipon. Napahawak sa ulo ng gangster, sinabi ng pinuno na kahit paano pa sila ninakawan, tiyak na hindi nila isinuko ang kanilang mga nakatagong pondo. Walang alam ang kalbo tungkol dito dahil mababa ang posisyon niya sa kumpanya at nakikiusap siya na paniwalaan siya. Tumango si Sioku, ipinahayag ang kanyang tiwala sa gangster. Ang natatakot na gangster ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanya. Sa mga salitang ito, nagpasya ang pinuno ng Hong Maklan na tapusin ang bagay at walang awa na pinatay ang taong nakaupo sa harap niya. Ang silid ay puno ng isang bukal ng dugo, ngunit si Sioku ay nananatiling hindi nababahala na bumalik sa pagsusuri ng ulat ng maingat. Pagkatapos ay hiniling niya sa isa sa mga tauhan na tapusin sa malinis na paraan ang taong nasa larawan. Kinabukasan, sa Hunters Association of Korea, bago pumasok si Daesung, ipinaliwanag ni Chanho sa kanyang kaibigan na sa pagdating, dapat niyang ipaalam sa empleyado sa pasukan na siya ay dumating para sa awakening test. Pagkatapos nito, ipapakita at ipapaliwanag nila sa kanya ang lahat. Bukod pa rito, pinayuhan Chanho si Daesung na gumamit ng magalang na estilo ng komunikasyon dahil nagmumukhang may sira siya kapag nagsasalita ng impormal. Bilang tugon, kaswal na ikinaway ni Daesung ang kanyang kamay at sinabing alam niya. Muling sumigaw si Chanho sa kanyang kaibigan, hinimok siya na wag mandaya. Sinabi niya kay Daesung na papasok din siya sa trabaho at hiniling na mag-message sa kanya kapag nalaman na ang resulta. Sa hindi malamang dahilan, tila kinakabahan si Chanho para sa kanyang kaibigan. Pagtingin sa paligid, napansin ni Daesung ang maraming tao na tila kinakabahan, marahil ay narito upang makuha ang kanilang sertipikasyon. Sa kabila ng pangako ni Chanho nakikita ng malaking halaga, nakita ni Daesung ang buong sitwasyon na medyo nakakalito. Di nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa isang pila malapit sa silid ng pagsusulit, na may numerong 9 na nakaprint sa kanyang kupon, umaasa siyang matawag kaagad ang kanyang numero. Sa sandaling yon, napukaw ang kanyang atensyon sa isang message sa kanyang telepono. Paglabas nito, nakita niya na galing ito sa kanyang ina, nagtatanong tungkol sa kanyang pag-uwi at binanggit na nagbakasyon ito para ipahinga ang kanyang likod.
Nagpasya si Daesung na huwag ibunyag ang kanyang kasalukuyang ginagawa at sa halip ay sumagot na siya ay nasa bahay pa rin ng kaibigan, tinitiyak sa kanya na maliligo siya at uwi sa lalong madaling panahon. Nakatanggap siya ng tugon na nagmumungkahi na gusto ni Jisoo na sabay na kumain ng tanghalian na nag-udyok sa kanya upang mapagtanto ang pangangailangan na umuwi sa lalong madaling panahon. Maya-maya lang, may lumabas na babae na may salamin sa opisina at nag-announce na number 9 ang susunod sa pila, inutusan si Daesung na maghanda. Samantala, nagkaroon ng sigalot sa loob ng opisina. Isang matandang lalaki ang nagpahayag ng kanyang matinding kawalang kasiyahan na sinasabing siya ay hindi awaken. Iginiit niya na hindi mapag-aalinlanganan niyang naramdaman ang nangyari sa kanya. Humingi ng paumanhin ang empleyado na ipinaliwanag na ang kanilang aparato ay hindi nakakita ng anumang reaksyon sa kanya. Hindi napigilan ng matanda, sinisi ng matanda ang hindi gumaganang kagamitan para sa lahat ng nangyayari at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa serbisyo ng asosasyon. Sa koridor, naiinis na ang mga nakapila sa palabas na ito dahil ang mga aksyon ng lalaki ay nagpapaantala lamang sa pila. Gayunpaman, ang matanda ay nagpatuloy, pinipilit na siya ay awakened, na binanggit ang kanyang napanot na ulo bilang ebidensya. Hindi napigilan ng mga tao sa pasilyo na tumawa sa ganoong pahayag. Samantala, si Daesung ay lalong naiinip, alam niya na naghihintay sa kanya ang kanyang pamilya sa bahay. Nagpahayag ang matandang lalaki na hindi siya aalis at iginiit na magrereklamo sa manager. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang may humawak sa kanyang ulo. Sinisikap ni Daesung na mapanatili ang pagiging magalang, dahil sa gulat, tinanong niya kung sino ang nangahas na hawakan siya, ngunit namula ang kawawang kalbo na matanda sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Daesung, kaya hindi na siya makapagsalita. Sa kalaunan, sinabi niya na ang asosasyon ay may walang kwentang kagamitan at iginiit na hindi maikakailang awaken siya. Bumaling si Daesung sa staff at tinanong kung totoo ang sinasabi nito. Isang lalaking nakasuit ang humakbang pasulong na nagpapatunay na siya ay awaken, at inalok na patunayan na mali ang mga sinabi ng matanda. Paglapit sa aparato, inilagay niya ang kanyang kamay sa bola, na sa lalong madaling panahon ay umilaw ng berde, na nagpapahiwatig ng kanyang katayuan sa level C. Ito ay naging maliwanag na ang makina ay talagang gumagana ng tama. Ang matanda ay nakatayong walang imik, habang ang staff ay nakangisi, at magalang na hiniling na lumabas ng silid ang matanda. Ang iba sa pila ay handang sunugin ang matanda sa kanilang mga tingin, at paglabas niya ng silid, sumigaw siya na mali ang kagamitan bago tuluyang umalis. Humingi ng paumanhin ang babae kay Daesung para sa insidente, at hiniling sa kanya na tumuloy sa silid. Sa pagpasok, lumingon siya sa kanyang kasamahan at bumulong na naniniwala siyang maaaring may mataas na antas ang kliyente. Gayunpaman, hindi ito sineseryoso ng kanyang kasamahan, at mapaglarong pinitik ang kanyang noo, at inutusan siyang mag-focus sa kanyang trabaho. Gayunpaman, ito ay patuloy na gumugulo sa kanya, at naisip niya na kung siya ay maging awakened, ang kanyang antas ay walang alinlangan na malampasan ang level B. Sa opisina ng Hunters Association, nakatanggap ng tawag ang branch head na ipinatawag siya kaagad sa 3rd Ward sa ika-6 na palapag. Naguguluhan, nagtanong siya tungkol sa dahilan ng pagpapatawag, ngunit hindi nakatanggap ng malinaw na sagot, sinabi lamang na kailangan niya itong masaksihan mismo. Nalilito ngunit na curious, pumasok siya sa elevator, iniisip kung may lumitaw na level, bagamat mabilis niyang pinawalang bisa ang ganoong posibilidad. Sa katulad na paraan, tiniyak ng lalaking nakasuit sa kanyang sarili na kung may level S, ay tiyak na magkakagulo ang mga scouts. Gayunpaman, nang makarating siya sa ika-6 na palapag, nakatagpo siya ng kakaibang tanawin sa isang masikip na pasilyo, nagpumiglas ang branch head na sumiksik sa karamihan at sinalubong siya ng isang pambihirang eksena, basag na ang force measurement device. Naguguluhan, hindi niya maintindihan ang nangyari. Lumapit ang isa sa kanyang mga nasasakupan at ipinaliwanag ang sitwasyon. Inilagay ni Daesung ang kanyang kamay sa aparato at pagkatapos ay nagsimulang mag-flash ng iba't ibang kulay. Sa kalaunan, nag-crack ang bola na nagresulta sa isang pagsabog. Habang lumalabas ang usok mula sa silid sa pagbukas ng pinto, ang lalaki ay nakatayong hindi gumagalaw. Isang nag-aalalang manggagawa ang sumugod upang tingnan ang kalagayan ni Daesung, ngunit nanatili itong tahimik, basang-basa sa pawis. Nakinig ang manager sa paliwanag at sa una ay iminungkahi na ito ay isang ma-function ng device. Gayunpaman, itinuwid siya ng empleyado na nagsasabi na ang lahat ng 3 aparato ay hindi maaaring magkamali ng sabay-sabay. Nababahala tungkol sa potensyal na babayaran sa nasirang aparato, ang pinuno ng impyerno ay nag-isip ng susunod niyang hakbang.
Humingi siya ng paglilinaw mula sa mga tauhan, natuklasan niyang wala silang agarang solusyon at ang pagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa pagsubok sa mga makina ay hahantong lamang sa mas maraming pinsala. Nang magtanong muli si Daesung, nagmadali silang ipaliwanag na sa mga panahong hindi matukoy ng device ang antas, sa license test kukuha ng resulta, matutukoy nila ang antas ng mga ngaso. Nang matiyak ang pagiging patas ng pagsusulit, at tubiling sumang-ayon si Daesung sa mga kondisyong ito, nagpaalam at umalis. Habang papaalis siya, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng mga tingin na sumusunod sa kanya. Lumingon ang staff sa manager, at tinanong kung totoo bang nagre-react ang bolang kristal sa dayuhang enerhiya sa loob ng katawan ng awakened na individual. Sa pagkumpirma sa kanyang pahayag, ang staff ay nag-isip kung posible na ang enerhiya ni Han Daesung ay lumampas sa sukat na kayang hawakan ng bola na humahantong sa pagsabog nito. Gayunpaman, tinawanan lamang ng lalaki ang mga ideyang ito na pinawalang bisa ang haka-haka ng kanyang kasamahan. Ibinahagi ng manager ang parehong opinyon na naniniwalang imposible para sa simpleng taong ito na malampasan ang level. Gayunpaman, nagpumilit ang staff at iginiit na may posibilidad pa rin. Gayunpaman, ang lalaking mapula ang buhok ay patuloy na tinutukso siya, pinayuhan siyang mag-isip bago magsalita ng gayong kalokohan dahil itinuring niyang imposibleng maging Diyos si Daesung. Ang staff ay pinaninindigan na maaaring magkaroon ng pagkakataon para sa gayong senaryo. Samantala, nakipag-ugnayan si Daesung kay Chanho, ang kanyang kaibigan ay sabik na malaman ang resulta. Sa kasamaang palad, mabilis na binigo ni Daesung si Chanho, ipinaalam sa kanya na hindi pa rin alam ang resulta dahil nasira ang aparato. Ang kaibigan ay nabigla at hindi maintindihan ang sitwasyon. Nagtataka siya kung bakit nag-malfunction ang device. Sinabi ni Chanho na ang tanging paraan para makakuha ng mataas na level ay makakuha ng mataas na resulta sa exam. Gayunpaman, ang pinuno ng impyerno ay hindi na nagpapakita ng interes at hinahangad ni Daesung na makauwi na at gumugol ng kalidad na oras kasama ang pamilya. Samantala, nangako si Chanho na magbibigay ng impormasyon tungkol sa petsa ng pagsusulit at iba pang mga detalye at biglang tinapos ang tawag. Habang naglalakad, bigla siyang huminto at ibinaling ang kanyang ulo. Napansin niya ang isang kislap sa isa sa mga ginagawang building, isang sniper rifle.